Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin for today's reflection, may pahabol tayo sa kwento ni David. So, itong si David kasi guys, nung panahon niya, yung buong salmo sa Biblia, di ba, mga awit, salmo, alos kalahati niyan, si David ang nagsulat na ating inaaral ngayon na kung saan ay binabasa ng lahat ng Kristiyano para paghugutan natin ng karunungan, lakas at ng inspirasyon. So itong si David kasi mahilig siyang kumanta guys. Mapamagandang bagay man o na even na nagrereklamo siya, kumakanta rin siya, di ba? Yung mga dasal niya kinakanta niya. Kaya halos talaga siya yung sumulat ito. Pero ang buhay niya guys, ano rin, kagaya ng taong ordinaryong kagaya natin na may ups and down din. Hindi porket siya naging hari, wala na siyang problema. Kapareho din natin siya sa panahon natin ito na may mga ups and down. Minsan nasa taas ka, medyo maluwag ang buhay, wala masyadong problema. At minsan naman, mabibigat na problema na yung ibang tao ay nararamdaman ito. Depende kung anong sitwasyon ang meron. Pare-pareho tayo may problema, iba-iba lang ang sitwasyon. Kasi nung panahon ni David guys, siya yung pinaka makapangyarihan. Nung panahon na yun, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo, sa buong planeta. Siya tinuguri ang hari ng Israel, hari din ng planeta. Siyempre, pagka ganun ka, di ba, iba, yung tingin mo sa sarili mo, medyo mataas na, di ba? Walang pwedeng umaway sa'yo, sugadong sa kasagasaan mo. Pero ito si David, humble lang siya. Bagamat ganun ang kapangyarihan niya, ay naging humble siya. Dahil unang-unang, ang kanyang prinsipyo sa buhay, ang kanyang sikreto sa buhay, ay ang Diyos ang kanyang sandigan. So, dahil nga siya yung kakampi niya, di ba, mula nung dumaan sa mga maraming pagsubok, hanggang sa natukso na siya, nagkasala na siya, hanggang sa na-down na siya, na inahabol na siya, na gusto pa siyang patayin. Itong si David, ay walang kinakatakutan na, mula nung talagang nilagay niya sa puso niya, yung Diyos, na kakampi niya. Kumbaga, confident siya. Sino pang tatalo sa akin, kakampi ko ang Diyos. So, kung halimbawa sa sports natin pag-uusapan, kung sa basketball, kakampi mo itong si LeBron James, di ba? So, sugado, kumpante ka naman, nanalo kayo. Sa boxing naman itong si Pacquiao, di ba? Dahil alam mo, pag nakipagsuntukan ka, kakampi mo si Pacquiao, alam mo, tumbala itong mga kalaban. So, yung kakampi natin, ang Diyos, higit pa dito, wala sa kalingkingan. Di ba? Siya yung may-ari ng universe. Siya yung may-ari ng buhay natin. Makapangyarihan siya. So, sino nga na ba ng kakatakutan natin kung nasa atin yung Diyos? Di ba? So, nasa tamang daan tayo. Kasi talagang ang backer natin ay ang Diyos. Di ba? Ano man ang pagdaanan natin, sino man ang uusig sa atin, di ba? Saan man tayo dalhin ng tadhana, awayin man tayo ng tao, iisakdal man tayo kung ano pa. Pag alam mong nasa iyo ang Diyos, kakampi mo siya. At wala ka namang ginagawang hindi maganda, di ba? Asahan mo maganda yung pupuntahan ng iyong buhay. Maging maluwag ang iyong buhay. So wala kang takot. Kaya nga ayon sa Salmo, chapter 27 verse 4, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay. Napakaganda, di ba guys? Yun ang kahilingan niya. Alam naman natin may mga templo sa panahon natin ito, simbahan, di ba? Pero ang sabi nito ni David, ay gusto niya manahan sa mismong templo ng Diyos. Di ba ang templo ng Diyos ay mismong tayo, yung katawan ng Diyos. Katawan natin ay templo ng Diyos. So gusto niya lagi nandun ng Diyos sa kanyang tabi. Kakampi niya, dala-dala niya kahit saan sa magpunta. Kasi nga naman, pag dala-dala natin ng Diyos, kahit saan tayo magpunta, maging ligtas tayo at safe.
At syempre hindi tayo makakagawa ng kasalanan. So kung mapansin natin kasi pag nakakagawa tayo ng kasalanan guys, di ba? Isinasantabi natin ng Diyos. Na para sa mga personal nating kaligayahan, makuha yung gusto natin talagang na isasantabi natin, nakakasala tayo. Kaya minsan nakakaproblema tayo. Na which is, alam naman natin, napakahirap. At laging sinasabi ko dito sa aking vlog na walang perpekto. Lahat tayo may kahinahan, natutokso. Pero ang pinakamaganda dyan, yung sinisikap nating matalo lahat yan, malangpasan lahat yan, kundi manirahan ng Diyos sa ating puso. Yung gusto natin ay yung presensya niya laging lahat. Mawala ng lahat. Basta yung presensya ng Diyos nandyan lang, kampante tayo. Iwan ka man ng pamilya mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng asawa mo, ng kaibigan mo, lahat na. Basta nandyan ang presensya ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Siyempre, pag hindi ka niya pinabayaan, hindi na mawawala ang pamilya mo, di ba? So, yun po ang ating hingin na nasa ating Panginoong Yesus na sana'y lagi siyang manirahan sa atin, gabayan, tulungan. Di ba? Para hindi tayo magkamali, magkasala o matukso sa pang-araw-araw nating buhay na ating ginagawa. Kaya tayo po'y manalangin, lalo na sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa financial at problema rin sa pamilya. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay kanyang ipagkakaloban naman yung kahilingan sa pangalan ni Jesus sa tamang panahon. So tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taling na po sa buhay. Matagal ng bedridden, Lord. I-bless niyo po ang kanyang katawan. Lalong-lalo na po ang kanyang mga nagpapahirap na karamdaman sa kanya. Ipuhin niyo po, Lord, na niyo mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasira, nagkawatak-watak dahil sa pag-aaway at di pagkakaunawaan. Ibalik niyo po muli ang kanilang relasyong maganda at pagbigkis-bigkis ng pamilya. Lalo na po, Lord, sa financial, yung mga kapatid naming walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, 1 lata ng sardinas na ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord, na kailangan namin sa aming buhay. So, ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.